Nariko. Part 1 of the story. Opo. Ako si Vince, isang lalaking may hawak na lihim na hindi ko mawari kung kailan ko pa sinimulang itago. Mula pagkabata, alam ko nakakaiba ako. Sa tuwing isusuot ko ang M's sa mga araw na lumipas, hindi ko maalis sa isip ang mga sulyap ni Ray. Pakiramdam ko'y may kakaibang koneksyon kami, kahit na halos hindi kami nag-uusap ng matagal. Sa tuwing nagkikita kami sa kalsada o sa tindahan, nararamdaman kong may sinasabi ang kanyang mga mata na hindi kayang ipahayag ng mga labi. Isang gabi, sa gitna ng mga kumukuti-kutitap na ilaw ng Maynila, nagpasya akong sumali sa isang maliit na pagtitipon ng mga kaibigan. Nakasuot ako ng bestida na paborito kong suotin, isang damit na may palamuting bulaklak sa laylayan. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit sa tuwing suot ko ito, pakiramdam ko'y mas nagiging ako. Ang Vince na hindi takot ipakita ang tunay na sarili. Habang nagkakatuwa at nagkukwentuhan, hindi ko napansin agad na pumasok si Ray. Bigla siyang lumitaw sa gitna ng usapan at tila may hinahanap. Nang magtagpo ang aming mga mata, ngumiti siya ng mahina, isang ngiti na parabang may sinasabi. Agad siyang lumapit sa akin at naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Vince, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Ray, may bahagyang kaba sa kanyang tinig. Tumango ako at lumabas kami sa likod ng bahay kung saan mas tahimik. Ang hangin ay malamig at may dalang kakaibang damdamin ng pag-asam. May gusto akong sabihin sa'yo. Simula niya, habang nakatingin sa mga bituin na tila nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Matagal ko nang iniisip to, pero natatakot ako. Natatakot akong baka hindi mo ako maintindihan. Naramdaman ko ang pag-alinlangan sa kanyang tinig, kaya't hinawakan ko siya sa braso, isang simpleng kilos na nagsasabing, narito ako, handang makinig. Vince, alam kong hindi mo ito inaasahan, pero mahal kita, sabi niya, sabay tingin sa aking mga mata, na puno ng pag-asa at takot. Ang mga salitang iyon ay tila alon sa dagat na biglang bumalot sa akin, isang hindi maipaliwanag na damdamin ng ligaya at pagkagulat. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ang damdamin na matagal kong tinago ay parang biglang sumabog at hindi ko alam kung paano ito pipigilan. Ray, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Sagot ko, nanginginig ang boses. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pag-unawa. Hindi ko inaasahan ang sagot, sabi niya. Gusto ko lang malaman mo. Pero may isa pa akong bagay na kailangan mong malaman. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang susunod na sasabihin. Vince, hindi mo ako kilala ng lubos. May bahagi ako ng sarili ko na hindi ko pa naipapakita sa'yo sa kahit kanino. Naguguluhan ako, pero handa akong makinig. Ano yon, Ray? Huminga siya ng malalim at sa isang iglap, parang bumukas ang kanyang sarili sa akin. Vince, ako ay. Ako ay tulad mo. Matagal ko nang tinatago ang aking tunay na pagkatao. Ako ay isang crossdresser din. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag, pero ito ang totoo. Parang may pumutok na bomba sa aking isipan. Hindi ko inaasahan ang revelasyon na iyon. Si Ray, ang tahimik at tila laging seryosong si Ray, ay may lihim na kapareho ng akin. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o paano ko siya susuportahan. Pero isang bagay ang sigurado, hindi siya nag-iisa. Ray, hindi kita huhusgahan. Naiintindihan kita, sabi ko, habang hinawakan ko ang kanyang kamay na tila nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Ngumiti siya at sa kanyang nangiti ay naroon ang pag-asa. Salamat, Vince. Alam kong hindi madali ang lahat ng ito, pero sa iyo ko naramdaman na hindi ako nag-iisa. Eats. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na koneksyon sa pagitan namin. Hindi na kami nag-iisa sa aming mga lihim. May kasama na kami sa paglalakbay na ito ng pagtanggap at pag-unawa sa aming mga sarili.
Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, may isa pang tanong na naglalaro sa aking isipan. Ano ang mangyayari sa amin? Paano namin haharapin ang mundo na tila hindi handa sa mga tulad namin? Paano namin ilalantad ang aming mga sarili sa isang lipunan na puno ng mga mata na mapanlait? Isang ngiti mula kay Ray ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Hindi ko alam ang mangyayari, Vince. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na tayo nag-iisa. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, sa likod ng mga ngiti, ay naroon ang pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa tapos ang aming kwento. Maraming pagsubok ang darating, at sa dulo ay naroon ang isang desisyon na kailangang gawin, desisyon na magbabago sa aming mga buhay magpakailanman. Ang paglipas ng mga araw ay naging mistulang pelikula sa aking isipan. Bawat eksena ay umaapaw sa emosyon at pagdududa. Si Ray, sa kabila ng kanyang malamig na panlabas, ay palaging naroroon. Tila isang aninong sumusunod sa bawat kilos ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit ang mga mata niya ay may sinasabi na hindi ko mabasa. Isang gabi, sa kabila ng aking pag-aalinlangan, nagpasya akong pasukin ang mundong matagal ko nang iniiwasan. Ang club na madalas kong puntahan ay puno ng mga taong tulad ko, malaya, masaya, at handang ipaglaban ang kanilang pagkatao. Ang musika ay umalingaw-ngaw. Ang mga ilaw ay naglalaro sa bawat sulok ng lugar. Sa gitna ng ingay, naramdaman ko ang presensya ni Ray. Nandito siya, nagtago sa likod ng isang grupo ng mga kaibigan. Ngunit ang mga mata niya ay nakatuon sa akin. Sa pagsayaw ko, ramdam ko ang mga tingin niyang tila mga kumot na nagtatakip sa akin. Nagbibigay init sa malamig na paligid. Nakatitig siya, hindi umaalis. Dumaan ang oras, ngunit hindi ko siya nilapitan. Natakot ako sa kung ano ang maaring mangyari, sa kung ano ang maaring sabihin. Ngunit sa huli, nagdesisyon akong harapin siya. Nilapitan ko siya. Ang puso ko'y tumitibok ng mabilis. Hindi ko alam ang sasabihin. Ngunit ang mga mata niya ay nagbigay ng mga sagot sa mga tanong na matagal ko nang itinatago. Ray, bungad ko. Boses ko'y nanginginig. Ano talaga ang nararamdaman mo? Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lamang siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Naramdaman kong may bumabalot na tensyon sa pagitan namin. Tila isang pisi na nag-uugnay sa aming dalawa. Sa wakas, nagsalita siya. Vince, hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Pag-amin niya. Ngunit simula pa lang, alam kong may kakaiba sa'yo. Sa kabila ng musika at ingay ng paligid, ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Hindi ko alam kung paano mag-react, kung ano ang sasabihin. Ang damdamin ko'y halo-halo, tuwa, takot, pagkalito. Ngunit higit sa lahat, may naramdaman akong pag-asa. Ray, ako rin, tugon ko, halos bulong. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag ang nararamdaman ko, ngunit alam kong ito na ang tamang oras para sabihin ang totoo. Matagal ko nang nararamdaman ito, ngunit natakot akong baka hindi mo ako matanggap. Ngumiti siya, isang nanggiti na puno ng pag-unawa at pagtanggap. Vince, hindi ako perpekto. Marami rin akong takot. Pero sa'yo, naramdaman kong malaya ako. Hindi ko alam kung paano ito mauuwi. Pero gusto ko itong subukan. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa aking pandinig. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib, ang pag-alis ng mga tanikala ng takot na matagal ko nang dinadala. Sa kabila ng lahat, narito si Ray, handang sumugal para sa amin. Ngunit hindi doon nagtatapos ang gabi. Sa aming pag-uusap, biglang may dumating na isang lalaki, si Kyle, isa sa mga kaibigan ni Ray. Ray, Vince, kailangan niyong malaman ito. Aniya, ang boses niya ay puno ng kaba. May kumakalat na balita tungkol sa inyo. Nagkatinginan kami ni Ray, pareho naming naramdaman ang biglaang pag-aalala.
Anong balita? Tanong ko, ang boses ko'y puno ng takot sa kung ano ang sasabihin ni Kyle. May gumawa ng video ng gabing ito. Hindi ko alam kung paano, pero kumakalat na ito online. Nakita kayo, Vince? Habang suot mo ang bestida mo, paliwanag ni Kyle, ang mukha niya'y puno ng pag-alala. Ang mundo ko'y biglang umikot, parang isang alon na bumagsak sa akin. Ang takot ay muling bumalot sa akin. Naisip ko, ang mga maaaring mangyari, ang panghuhusga, ang diskriminasyon, ang pagkasira ng imahe ko sa mata ng iba. Pero sa kabila ng lahat ng ito, naroon si Ray, ang mga mata niya'y puno ng pag-unawa at suporta. Vince, hindi kita iiwan. Aniya, hawak ang kamay ko. Magkasama natin itong haharapin. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang lakas ng loob na hindi ko inaasahan. Alam kong hindi magiging madali ang lahat. Ngunit sa presensya ni Ray, naramdaman kong kaya ko ito. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa aming dalawa. Ngunit alam ko na, sa bawat laban, hindi ako nag-iisa. Ang gabi ay nagtapos sa isang pangako. Isang pangako ng pagtanggap, ng pag-unawa, at ng pag-ibig na hindi natitinag. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang banta ng isang bagong pagsubok, isang cliffhanger na maghuhubog sa kinabukasan namin ni Ray. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong kaya naming harapin ang lahat, magkasama. Nagsimula ang araw na iyon na tulad ng karaniwang araw sa aming universidad. Puno ng mga estudyanteng abala sa kani-kanilang gawain, ngunit para sa akin, ito'y may kakaibang pakiramdam. Alam kong dapat akong mag-focus sa aking mga klase, ngunit hindi ko maiwasang mag-isip tungkol kay Ray. Mula nang malaman ko ang kaniyang lihim na paghanga, nagkaroon ng pagbabago sa dinamika ng aming pagkakaibigan. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Sa aking paglalakad, papasok sa klase, naramdaman ko ang malamig na hangin na humahampas sa aking pisngi. Nakasuot ako ng aking paboritong bestida, ang kulay rosas na nagpaparamdam sa akin ng kapanatagan at kumpiyansa. Waribay ang bawat hakbang ko ay may kahulugan, isang paglalakbay patungo sa pagtuklas ng aking sarili. Sa aming usapan noong nakaraang araw, si Ray ay tila may nais ipahiwatig, ngunit hindi masabi. Habang nakaupo sa ilalim ng puno sa campus, pansin ko ang kaniyang mga mata, puno ng kaba at pagkasabik. Ang kaniyang pag-aalinlangan ay sumasalamin sa akin, sa aking sariling mga pagdududa at takot. Pagkatapos ng klase, nagdesisyon akong pumunta sa isang tahimik na kapehan malapit sa universidad. Doon ko naisipang pag-isipan ang lahat ng nangyari. Habang iniinom ko ang mainit na kape, naisip ko kung paano naging komplikado ang lahat. Sa kabila ng aking pag-aalala, may bahagi sa akin na nasasabik. Sa unang pagkakataon, may taong nakakita sa akin hindi lamang bilang Vince, kundi bilang isang taong may kakayahang magmahal at mahalin. Sa gitna ng aking pagmumuni-muni, naramdaman ko ang presensya ni Ray. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya roon. Lumapit siya sa akin, may dalang ngiti, malalang ngiti. Ngunit halata ang kaba sa kaniyang mga mata. Vince, mahinahon niyang sabi, pwede ba kitang makausap? Sumang-ayon ako, palno, at naupo siya sa harap ko. Sa simula'y tahimik lang kami, tila kapwa nag-iipon ng lakas ng loob para sa mga susunod na sasabihin. Sa wakas, naglakas loob siyang magsalita. Alam kong hindi madali para sa iyo ang lahat ng ito, pero gusto kong sabihin na gusto kong makilala ka pa ng lubusan. Hindi lang bilang si Vince na nakasuot ng bestida, kundi bilang ikaw. Nagulat ako sa kaniyang sinabi. Hindi ko inaasahan na magiging diretso siya. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, dama ko ang sinseridad sa kaniyang boses. Ray, sagot ko. Hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari, pero gusto ko ring malaman ang totoo. Hindi lang tungkol sa iyo, kundi tungkol sa akin din.
Sa aming pag-uusap, unti-unting nawala ang aming mga alinlangan. Nalaman ko na ang kaniyang paghanga ay hindi lamang dahil sa pisikal na anyo, kundi sa kung sino ako bilang tao. Sa kabila ng aking mga pagdududa, naramdaman kong may posibilidad na ang aming relasyon ay maging higit pa sa pagkakaibigan. Habang patuloy kaming nag-uusap, nagsimulang bumuhos ang ulan sa labas ng kapehan. Sa bawat patak ng ulan, tila ba nililinis nito ang aming mga pag-aalinlangan at takot. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong hindi pa rin magiging madali ang lahat. Marami pa kaming kailangang harapin, hindi lamang ang aming mga sarili, kundi pati na rin ang mundong hindi pa handa sa aming kwento. Sa kalagitnaan ng aming usapan, biglang nagring ang telepono ni Ray. Agad niyang sinagot ito, at sa kaniyang boses naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Kailangan ko nang umalis, sabi niya, matapos ibaba ang tawag. May emergency sa bahay. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Bago siya umalis, tinitigan niya ako, tila ba may nais pang sabihin. Vince, Ania, huwag kang mawawala. Kailangan kita. Habang siya'y nagmamadaling umalis, naiwan akong nag-iisip. Ano ang ibig sabihin ng kaniyang huling salita? Sa kabila ng aming narating, tila ba may bagong pinto na kailangang buksan, isang bahagi ng kaniyang buhay na hindi ko pa alam. Nang mag-isa na ako, nagpatuloy ang ulan sa pagbuhos. Sa likod ng lahat ng ito, isa lang ang malinaw. Ang kwento namin ni Ray ay simula pa lamang. Hindi ko alam kung saan ito hahantong, ngunit alam kong hindi ko ito susukuan. Sa gitna ng ulan at ng mga hindi pa nasasagot na katanungan, naroon ang pag-asa. At sa pag-asang iyon, nakasalalay ang lahat. Hindi ko inasahan na ang gabi ng pagtatanghal ay magiging hudyat ng pagbabago sa buhay ko. Nakaayos ako sa harap ng salamin. Pinipilit na kalmahin ang kabog ng aking dibdib. Ang bestid akong kulay esmeralda ay sinadya kong piliin para sa espesyal na pagkakataong ito. Ang bawat tahi ay tila kwento ng aking paglalakbay. Ang bawat hibla na bumabalot sa akin ay nagbibigay ng lakas at kumpiyansa. Ngunit sa likod ng maskara ng makeup, ang tunay na ako ay nagtatago, si Vince, ang lalaking nagmamahal habang nakasuot ng bestida. Sa backstage, naririnig ko ang bulungan ng mga tao, ang kanilang paghanga at pag-usisa. Ngunit isa lamang ang boses na inaabangan ko, si Ray. Ang kanyang presensya ay laging may kakaibang epekto sa akin. Parang may magneto sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing nagkakasalubong ang aming mga mata, nararamdaman ko ang kanyang pagkabighani sa akin, kahit pa hindi niya ito inaamin. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat, pero alam kong may nararamdaman siya para sa akin. Kahit pa siya ay nakatago sa likod ng kanyang takot at pag-aalinlangan. Habang papalapit na ang oras ng aking pagtatanghal, lumapit si Ray sa akin. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata, tila may gustong sabihin, ngunit natatakot siyang magsalita. Vince, bulong niya, alam mo bang, espesyal ka? Ngumiti ako, pilit na inuunawa ang kanyang mga salita. Salamat, Ray, pero mas espesyal ka sa akin. Ang mga salitang iyon ay lumabas ng walang pag-aalinlangan. Isang kumpirmasyon ng nararamdaman kong tunay na pagmamahal para sa kanya. Bago pa man siya makasagot, tinawag na ako para sa huling pag-aayos bago ang aking pagtatanghal. Iniwan ko siya roon na tila nag-iisip. Alam kong may laban siyang pinagdaraanan. Ang laban sa pagitan ng kanyang puso at isip. Ang kanyang pagtingin ay puno ng katanungan at ako ay nagdadasal na sana'y makahanap siya ng kasagutan. Ang mga ilaw ay nagdilim at sa unti-unting pagliwanag ng entablado, tumapak ako sa harapan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala ng aking desisyon. Ang desisyong ipakita
ang tunay kong sarili, ang desisyong ipaglaban ang aking nararamdaman. Habang umaawit ako, naramdaman ko ang pag-angat ng kaluluwa ko. Ang mga nota ay tila hangin na nagdadala sa akin sa kalayaan. Ang musika ang naging tulay sa pagitan ng aking dalawang mundo. Sa gitna ng aking pagtatanghal, nakita ko si Ray na nakaupo sa unang hanay. Ang kanyang mata ay nag-aapoy sa emosyon. Sa bawat pag-indayog ng aking katawan, alam kong siya ay naglalakbay kasama ko, patungo sa mundo kung saan kami ay malaya. Matapos ang aking pagtatanghal, bumaba ako sa entablado na may ngiti. Tumungo ako sa likod ng mga kurtina at naroon si Ray, naghihintay. Ang kanyang pagkatao ay tila nagbago. May tapang sa kanyang tindig, may determinasyon sa kanyang tingin. Vince, sambit niya, hindi ko na kayang itago ito. Tumigil ang mundo ko sa mga salitang iyon. Alam kong may mahalagang mangyayari, isang pagbubunyag na matagal ko nang inaasam. Ano ang hindi mo kayang itago, Ray? Tanong ko, puno ng pag-asam. Ito, sagot niya, sabay hawak sa aking kamay. Ang pagmamahal ko sa iyo. Ngunit bago ko pa man siya masagot, may biglang pumasok sa likod ng kurtina. Si Mark, ang kaibigan ni Ray na matagal ko nang napapansin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka, tila hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ray Vince, ano ang nangyayari? Tanong ni Mark. Ang kanyang boses ay puno ng pag-alala. Nagkatinginan kami ni Ray, ang aming mga mata ay nag-uusap. Alam kong ang sandaling ito ay magiging simula ng bagong kabanata. Ang kanyang pagbubunyag ay hindi inaasahan, ngunit ito ay nagbigay liwanag sa mga katanungan kong matagal nang bumabagabag sa akin. Sa gitna ng pag-aalinlangan, isang bagay ang malinaw, ang pagmamahal namin ay hindi maaring ikulong sa likod ng takot. Ngunit paano namin haharapin ang mundo na hindi pa handang tanggapin ang aming katotohanan? Sa likod ng mga halakhak at palakpakan, may mga mata ang nakamasid, handang hukayin ang aming lihim. Ang twist na ito ay ang aming bagong pagsubok. Sa kabila ng aming pag-amin, naroon ang tanong na hindi pa namin masagot. Paano namin isasabuhay ang aming pagmamahalan sa isang mundong puno ng paghatol? Ang cliffhanger ay hindi lamang sa aming kwento, kundi sa aming paglalakbay tungo sa pagtanggap ng aming tunay na pagkatao. At sa gitna ng mga tanong, isang bagay lang ang sigurado, hindi kami nag-iisa. Sa aming pagsasama, natagpuan namin ang lakas ng loob na harapin ang mundo. Kahit pa hindi ito laging makatarungan. Sa likod ng bestida at sa ilalim ng maskara, natagpuan namin ang aming sarili, si Vince at si Ray, nagmamahalan sa kabila ng lahat. Ang mga hakbang ko ay swabe at walang ingay habang lumalakad ako sa gilid ng kalsada. Ang mga ilaw ng poste ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa paligid. Ramdam ko ang malamig na hangin na tumatama sa aking balat. Ngunit ang init ng bestida ay tila nagbibigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Sa ilalim ng manipis na telang ito, ako si Vince. Ngunit sa bawat hakbang ay tila nagiging mas malapit ako sa kung sino ang tunay kong pagkatao. Sa mga nakaraang araw, napapansin kong nagiging madalas ang mga pag-uusap namin ni Ray. Sa bawat kwentuhan, nararamdaman ko ang pag-unawa at pagtanggap mula sa kanya. Isang bagay na hindi ko inaasahan mula sa isang tao na tila takot sa kanyang sariling anino. Ngunit heto kami, dalawang kaluluwa, na nagtatagpo sa isang lihim na mundo, kung saan ang mga pag-alinlangan ay pinalitan ng paggalang, at ang takot ay naging pag-asa. Vince, hindi mo ba nararamdaman na parang may kakaiba sa pagitan natin? Tanong ni Ray, minsan kami ay naglalakad pa uwi mula sa isang maliit na kainan sa tabi ng ilog. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit sa likod nito ay may kislap ng pag-asa. Oo, ramdam ko ang kakaibang koneksyon naming dalawa.
Ngunit paano ko sasabihin sa kanya na sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi ng sarili ko na takot pa rin sa kung ano ang maaaring mangyari kung sakaling malaman ng mga tao ang tungkol sa akin. Ray, alam mo namang hindi lahat ng tao ay bukas ang isipan, sagot ko. Pero sa tuwing kasama kita, parang may lakas akong nahahanap na hindi ko alam na mayroon ako. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pangunawa. Alam mo, Vince, hindi kita kailanman huhusgahan. Kung ano ka, kung sino ka, tanggap ko iyon. Napatingin ako sa kanya. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang hindi ko pa nasasabi. Paano ko ba ipapahayag ang damdaming unti-unting umusbong sa pagitan namin? Sa mundo kung saan ang pag-ibig ay nagiging komplikado dahil sa mga inaasahan. Paano ko ba sasabihin kay Ray na sa likod ng bestida ay isang pusong marunong magmahal? Isang linggo ang lumipas at ang mga gabi ay naging mas malamig. Napagpasyahan namin ni Ray na pumunta sa isang maliit na fiesta sa bayan. Habang naglalakad kami sa gitna ng masayang mga tao, napansin kong may mga matang nakatingin sa aming dalawa. Sa kabila nito, hindi ako nagpaapekto. Sa halip, nagpatuloy kami sa paglibot. Ang mga tawanan at musika ay naging backdrop ng aming kwento. Dumating kami sa isang stall na nagbebenta ng mga palamig. Bumili si Ray ng 2 baso ng halo-halo at habang inaabot niya sa akin ang isa, hindi ko maiwasang mapansin na may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ngunit sa isang iglap, ang mundo ay tila tumigil nang makita ko mula sa gilid ng aking mata ang isang pamilyar na mukha, si Mark, ang kaibigan kong matagal nang hindi nakikita. Hindi ko inakala na makikita ko siya sa ganitong sitwasyon kung saan ako'y nakasuot ng bestida at kasama si Ray. Lumapit siya sa amin. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Vince, ikaw ba niyan? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may bahid ng kagalakan sa muling pagkikita. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Sa likod ng bestida, ang Vince na kilala niya ay pareho pa rin ngunit may mas malalim na kwento. Sa likod ng bestida, ako ay natutong magmahal sa paraang hindi ko inakala. Sa siya nga, Mark, sagot ni Ray na nagmula sa likod ko. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng kumpiyansa na tila ba handa siyang ipagtanggol ang aming lihim. Ngumiti si Mark, ngunit may pagkabalisa sa kanyang mga mata. Parang ang dami nang nangyari simula nung huli kitang nakita. Tumingin ako kay Ray at sa mga sandaling iyon na uunawaan ko na ang paglalakbay namin ay hindi lamang tungkol sa aming dalawa. Sa likod ng mga tanong at pag-aalinlangan, naramdaman ko ang lakas ng pag-ibig na handang ipaglaban ang katarungan sa mundo ng pagkukunwari. Ngunit ang twist ay hindi pa natatapos. Habang nag-uusap kami ni Mark, biglang lumapit ang isang grupo ng mga tao. Ang mga mata ay puno ng pagkamausisa. Isa sa kanila ang nagtanong, "Ano bang nangyayari rito? Bakit kayo nakasuot ng bestida?" Napatingin ako kay Ray at sa mga sandaling iyon, nasaksihan ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Parang may bigat na nawala sa kanyang balikat at ang kanyang sagot ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa likod ng bestida, sabi niya, may isang pusong marunong magmahal at ako ang masuwerting lalaki na nagkaroon ng pagkakataong makilala siya. Ang mga tao ay nagkatinginan, ang kanilang mga reaksyon ay nag-iiba. Ngunit sa mga sandaling iyon, ako ay nabalot ng kapanatagan. Sa likod ng bestida, natutunan kong ang pag-ibig ay hindi kailanman natutulog. Ito'y nag-aabang lamang ng tamang pagkakataon upang ipakita ang tunay nitong anyo. At sa aking paglingon kay Ray, alam kong ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na hindi ko inaasahang matutuklasan.
Isang lihim na magbabago sa pananaw ko sa pag-ibig at sa aming dalawa. Isang linggo ang lumipas mula noong huling beses kaming nag-usap ni Ray. Mula nang makita niya akong nakasuot ng bestida, ramdam kong may nagbago, hindi lang sa pagitan namin, kundi pati na rin sa sarili ko. Ang tanong na paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ay, ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa akin? At higit sa lahat, ano ang nararamdaman ko para sa kanya? Nasa kwarto ako, nakaupo sa harap ng salamin. Nakasuot ako ng simpleng bestidang kulay lavender, ang paborito kong kulay, habang inaayos ko ang buhok ko. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko nasa harap ng entablado ang puso ko, ready na sa isang malaking pagtatanghal. Sa likod ng salamin, ang mga mata ko mismo ang tumatagos sa akin. Tila nagtatanong, Vince, handa ka na ba? Sa kung ano ang susunod? Naputol ang pag-iisip ko nang biglang tumunog ang cellphone ko, si Ray. Vince, pwede ba tayong magkita ngayon? May sasabihin ako. Ang sabi niya, halatang may pag-aalinlangan sa tono ng boses niya. Hindi ko alam kung bakit, pero kinabahan ako. Saan? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang kalmado sa boses ko. Sa park, yung paborito nating tambayan. 5:00 ng hapon. Hihintayin kita. Sagot niya, bago ibaba ang tawag. Sa loob ng oras na iyon, napuno ng tanong ang isip ko. Bakit parang seryoso siya? Ano ang sasabihin niya? At bakit ko nararamdaman ang kakaibang kaba na tila hindi ko maipaliwanag? Hindi ko mapigilan ang sarili kong maghanda ng maaga. Piniling isuot ko ang lavender na bestida. Hindi ko alam kung tama ang desisyon ko, pero naramdaman kong ito ang dapat. Pagdating ko sa park, nakita ko agad si Ray. Nakaupo siya sa bench, nakayuko. Tila malalim ang iniisip. Dumaan ang hangin. At napansin kong umiwas siya ng tingin nang makita niya ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga kilos niya. Pero nagpatuloy ako papalapit sa kanya. Ray? Tawag ko, pilit na ngumingiti. Ano ang gusto mong pag-usapan? Tumayo siya, halatang kinakabahan. Salamat sa pagpunta, Vince. Alam kong medyo biglaan, pero hindi ko na kaya. Kailangan ko nang sabihin sa'yo ang totoo. Tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Ano ang totoo na sinasabi niya? Bakit parang biglang bumigat ang hangin sa paligid? Vince? Dugtong niya. Hindi tumitingin ng diretso sa mga mata ko. Simula pa noong una kitang nakita, alam kong kakaiba ka. Hindi dahil sa suot mo o sa itsura mo, kundi dahil sa kung paano mo ako tinatrato. Sa kung paano mo ako pinaramdam na tanggap ako, kahit hindi ko patanggap ang sarili ko. Halos hindi ako makapagsalita. Ramdam ko ang panginginig ng boses niya na tila bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay may bigat na hindi ko palubos na nauunawaan. Ray? Bulong ko, pero pinutol niya ako. Hayaan mo muna akong tapusin ito, Vince. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero hindi ko na kayang itago. Mahal kita. Tumigil siya, hinarap ako, at sa wakas, ay tumingin diretso sa mga mata ko. Mahal kita hindi dahil sa kung ano ang sinusuot mo o kung sino ang tingin ng mundo sa'yo. Mahal kita dahil ikaw ang nagpapakita sa akin ng lakas na hindi ko alam na meron ako. Pero takot ako. Takot akong aminin ito dahil hindi ko alam kung matatanggap mo rin ako. Parang tumigil ang paghinga ko. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang matagal ko nang inaasam na marinig, pero hindi ko akalaing maririnig mula sa kanya. Mahal ako ni Ray. Pero sa likod ng saya, may tanong na bumabagabag sa akin. Ano ang ibig sabihin nito para sa amin? Sa kanya? Sa akin? Ray? Umpisang sabi ko. Pero natigil ako nang bigla niyang hawakan ang kamay ko. Mainit ang kamay niya, pero nanginginig ito. Parang may hinahanap siyang kasiguraduhan. Vince, hindi ko alam kung tama ito. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mundo.
Pero hindi ko na kayang magpanggap, hindi ko na kaya ang itago ang nararamdaman ko. Sa sandaling iyon, gusto kong sabihin sa kanya na mahal ko rin siya. Pero bago pa man ako makapagsalita, biglang may sumigaw mula sa likuran namin. Ray? Ano to? Napalingon kami pareho. Si Carl, ang isa, sa pinakamatalik na kaibigan ni Ray. Nakatayo siya ilang hakbang mula sa amin. Halatang gulat na gulat sa nasaksihan. Ang mga mata niya ay puno ng tanong at ang ekspresyon niya ay nagbabago mula sa pagtataka patungo sa pagdududa. Carl, hindi mo naiintindihan, simula ni Ray, pero mukhang hindi siya pinakinggan. Hindi ko naiintindihan. Ray, ano ba anto? Sino siya? Bakit hawak mo ang kamay niya? At bakit siya nakasuot ng bestida? Sunod-sunod ang mga tanong ni Carl, halatang gulong-gulo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pakiramdam ko, para kaming nahuli sa isang krimen na hindi naman namin sinubukang itago. Ang tingin ni Carl sa akin ay puno ng pagtataka na para bang hindi niya alam kung paano ako i-categorize bilang tao. Carl, hindi ito ang iniisip mo. Pilit na paliwanag ni Ray, pero halata ang pagkalito sa boses niya. Magsasalita sana ako, pero bago pa man ako makapagbitaw ng salita, bigla akong nakaramdam ng malamig na pawis sa likod ko. Sa likod ni Carl, may isa pang tao ang papalapit. Si Mark, ang ex-boyfriend ko, ang nag-iisa kong nakakaalam kung sino talaga ako. At sa sandaling iyon, alam kong ang lahat ng lihim na sinubukan kong itago ay malapit ng mabunyag. Sa malamig na simoy ng hangin, naglalakad ako sa kahabaan ng makipot na kalsada patungo sa paborito kong kainan sa bayan. Nakasuot ako ng bestida na paborito kong isuot tuwing gusto kong makaramdam ng pagiging tunay na ako. Ang tela nito ay nagpapasaya sa akin. Tila nagbibigay ng lakas ng loob sa tuwing nadarama kong wala akong kakampi sa mundong ito. Sa mga sandaling ito, pakiramdam ko'y lumilipad ako, isang malayang kaluluwa na hindi hinuhusgahan, maliban na lang sa mga matang hindi ko na pinapansin. Si Ray, na matagal ko nang nakilala, ay naglalakad sa tabi ko. Hindi niya alam ang lahat ng tungkol sa akin. Pero sa tuwing kami magkasama, nararamdaman ko ang kakaibang koneksyon sa aming dalawa. Para bang may lihim na siya lang ang nakakaalam. Minsan, nahuhuli ko ang tingin niyang tila puno ng pagtataka at paghanga. Sa mga mata niya, may mga tanong na hindi niya masabi at mga salitang hindi niya maamin. Alam kong may nararamdaman siya para sa akin, ngunit pinili niyang hindi ito ipakita. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot o sa pagkalito. Nang makarating kami sa kainan, umupo kami sa isang sulok kung saan madalang ang tao. Kinuha ko ang menu ng may ngiti sa labi, habang si Ray ay tila balisa. Sinubukan kong gawing magaan ang pag-uusap namin. Anong gusto mong kainin ngayon? Tanong ko, pilit na binabali ang katahimikan. Ikaw na ang pumili, Vince, sagot niya. Ngunit ang tunog ng boses niya ay tila nagbabadya ng isang bagay na higit pa sa simpleng gutom. May kung anong bumabagabag sa kanya at hindi ko mapigilang mag-alala. Habang naghihintay sa aming order, nagpatuloy kami sa kwentuhan. Ngunit sa gitna ng aming usapan, bigla siyang napatingin sa akin ng diretso at may kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata. Vince, simula niya, may kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko, kaya't ngumiti ako bilang pampalubag loob. Ano yun, Ray? Huminga siya ng malalim at tumingin sa paligid. Alam mo ba kung gaano kita hinahangaan sa pagiging totoo sa sarili mo? Hindi ko alam kung paano mo nagagawa ang lahat ng ito. Ang maging ikaw sa kabila ng lahat ng mga mata ng tao. Parang may kung anong init na bumalot sa puso ko. Ray, hindi laging madali. Maraming beses na rin akong natakot. Pero sa huli, ito lang ang alam kong paraan para hindi ko ikulong ang sarili ko.
Tumango siya, ngunit sa kanyang mga mata ay may tila nag-aalab na damdamin. Vince, matagal ko na itong iniisip. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, pero kailangan mo itong malaman. Mahal kita. Napatigil ang mundo ko sa kanyang mga salitang binitiwan. Ang puso ko'y parang tumalon sa kaba at saya. Mahal niya ako sa kabila ng lahat ng mga pagkukunwari, sa kabila ng lahat ng mga maskara. Ngunit alam kong hindi ito ganoon kadali para sa kanya. Ray, hindi ko alam ang sasabihin ko, pero alam kong may pinagdadaanan ka rin. Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Oo, Vince, matagal na akong nagtatago sa likod ng sarili kong mga takot. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mundo, ang mga tao na sa tingin ko'y hindi makakaunawa sa akin. Pero sa tuwing nandiyan ka, nararamdaman ko ang tapang na hindi ko nakuha kahit kailan. Ngunit bago pa kami tuluyang lumubog sa lalim ng aming pag-uusap, isang hindi inaasahang tao ang pumasok sa kainan. Si Marco, ang dating kaklase namin na kilala sa kanyang pagiging mapanuri. Ang mga mata niya ay agad na nakalock sa amin at sa kanyang ekspresyon ay may tila pag-aalinlangan at pagkagulat. Vince, Ray? Tanong niya habang lumalapit sa mesa namin. Hindi ko akalaing makikita ko kayo dito. Naramdaman ko ang tensyon sa hangin. Si Marco ay kilala sa kanyang pagiging tsismoso at alam kong hindi magtatagal ay kakalat ang balita sa buong bayan kung anuman ang makita niya. Tumayo si Ray, tila nabuhayan ng loob. Marco, hindi mo na kailangan pang magtaka. Oo, kami ni Vince, kami na. At hindi namin ikinahiya ang nararamdaman namin. Sa sinabi niyang iyon, alam kong isang malaking hakbang ang ginawa ni Ray. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang pag-aalala sa kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Sa loob ng kainan, ramdam ko ang pag-aabang ng iba pang mga tao, ang mga mata nilang nakatuon sa amin. Sa mga sandaling iyon, alam kong ito ang simula ng isang bagong kabanata. Isang hindi tiyak na landas, ngunit puno ng pag-asa at tapang. At habang kami nakatayo doon, sa gitna ng mga mata ng mga tao, alam kong hindi kami nag-iisa. Sa bawat hakbang ko palapit sa parking iyon, ang hangin ay tila mas lumalamig, ngunit hindi nito napigilan ang mabilis na pintig ng aking puso. Ang bawat tunog ng aking sapatos na sumasayad sa sementadong daan ay tila isang metronome na bumibilang sa mga sandaling natitira bago ang hindi maiiwasang paghaharap. Si Ray ay nakaupo sa isang bangko sa gilid ng parke, nakayuko at tila malalim ang iniisip. Ang kanyang pagkabahala ay halatang halata, kahit sa distansya. Isang bahagi ng akin ang gustong lumapit at tapikin siya sa balikat. Ngunit may bahagi ring gustong umurong at magtago, takot sa kung anuman ang maaaring mangyari. Ngunit sa wakas, huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa paglakad. Nang malapit na ako, napansin niya ako at napatayo siya, halatang nagulat. Ngunit may isang maliit na ngiti sa kanyang labi. Vince, tawag niya sa akin. At sa puntong iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang tinig na parang yakap na nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Ray? Sagot ko. Sinusubukan kong gawing normal ang aking boses kahit na ang kaba ay kumakain sa akin. Ano ko ang kailangan mong pag-usapan? Alam kong alam niya ang tungkol sa akin. At sa wakas, ito na ang oras para sa lahat ng mga lihim na nakatago sa likod ng mga ngiti at simpleng usapan. Umupo kami sa bangko at kahit na pareho kaming tahimik sa simula, ang paligid ay puno ng mga tunog ng mga bata na naglalaro at mga ibon na nag-aawitan. Sa kabila ng lahat, ang katahimikan sa pagitan namin ay tila mas malakas kaysa sa kahit ano paman. Alam kong ikaw ito, panimula niya. Nahihirapang maghanap ng tamang mga salita. Alam kong ikaw ang nasa likod ng bestida, Vince. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Ang mga salitang iyon
ay tila isang patibong. Ngunit sa parehong panahon, isang pag-amin na matagal ko nang gustong marinig mula sa kanya. Ray, hindi ko intensyon na linlangin ka. Gusto ko lang maging totoo sa sarili ko. Tumango siya. Tinuturing ang bawat salitang binibitawan ko. Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag ito. Sa simula, naguluhan ako. Hindi ko alam kung bakit ako naakit sa iyo noon. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Nagulat ako sa kanyang mga sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. Tila sinusubukang ilatag ang kanyang puso sa harap ko. Vince, sa bawat pagkakataon na magkasama tayo, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba. Parang may koneksyon tayo na hindi ko maipaliwanag. Kahit pa nung ayos mo ay panglalaki o kapag suot mo ang bestida. Hindi ko ito. Sa mga araw na lumipas, tila nagbabago ang ihip ng hangin sa pagitan namin ni Ray. Ang mga tingin niyang dati puno ng pag-aalinlangan at takot ay unti-unti nang napalitan ng pagnanasa at pag-unawa. Hindi ko maikakaila. Ang pakiramdam ng acceptance mula sa kanya ay tila isang malakas na yakap sa gitna ng bagyo. Pero sa likod ng lahat ng ito, isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa isip ko. Hanggang kailan kami magtatago sa likod ng mga maskara at bestida? Isang gabi, nagpasya kaming maglakad-lakad sa parking madalas naming puntahan. Ang mga ilaw mula sa poste ay nagbibigay ng banayad na liwanag sa aming daanan habang ang malamig na simoy ng hangin ay tila bumubulong ng mga lihim na hindi ko pa kayang bigkasin. Sa kabila ng katahimikan, ang presensya ni Ray sa tabi ko ay nagbibigay ng kakaibang init na hindi ko maipaliwanag. Bakit bestida? Tanong niya bigla, bumasag sa katahimikan. Hindi ko inaasahan ang tanong na iyon, ngunit sa kabila ng pagkabigla, naramdaman ko ang sinseridad sa kanyang boses. Hindi ito isang tanong na puno ng pag-uusig, kundi isang tanong na puno ng interes at pag-unawa. Sa bestida, nararamdaman kong mas malaya ako. Parang, hindi ko kailangang magpanggap, sagot ko habang naglalakad kami sa gilid ng kalsada. Hindi ko inalis ang tingin ko sa malayo, natatakot na baka makita niya ang pag-aalinlangan sa aking mga mata. Alam mo ba, Vince, hindi ko alam kung ano ang mas natatakot ako. Ang malaman nila ang tungkol sa'yo o ang malaman nila ang tungkol sa akin. Pag-amin ni Ray, at sa wakas ay narinig ko ang kanyang tunay na nararamdaman. Ang kanyang boses ay puno ng hirap, ngunit sa likod nito ay may pagtanggap na hindi ko inaasahan. Tumigil kami sa ilalim ng isang malaking puno. Ang mga dahon nito'y nagsisilbing kanlungan mula sa mundo. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang humawak sa akin. Sa simpleng galaw na iyon, tila nagkaroon ng kasunduan na hindi na kailangang bigkasin pa. Nagmahal ako ng lalaki habang nakasuot ng bestida. Sabi ko, halos pabulong. At hindi ko alam kung paano haharapin ang mundo sa katotohanan iyon. Ngumiti si Ray, isang ngiti na puno ng pag-asa at tapang. Baka oras na para harapin natin yun, Vince. Hindi ko na kayang magtago sa sarili kong anino. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ngunit ang mga hakbang namin ay tila mas magaan na. Parang unti-unting nabubura ang mga takot at alinlangan na matagal na naming kinikimkim. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong hindi ito magiging madali. Ang mundo ay puno ng mga mata at bibig na handang humusga. Ngunit sa gabing iyon, mas pinili namin ang maging matatag sa aming desisyon. Habang papalapit kami sa dulo ng parke, bigla akong nakaramdam ng kakaibang kaba sa dibdib. Narinig ko ang tunog ng mga yapak sa likuran namin. At nang lingunin ko ito, nakita ko sina Adrian at Mark, ang mga kaibigan ni Ray. Nakita ko ang pagkagulat sa kanilang mga mukha, ngunit hindi ko nakita ang pag-aalangan. Ang mga mata nila ay puno ng pagtatanong,
Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Ray, Vince, bati ni Adrian, na may halong pagkalito at pag-unawa. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Ngunit alam kong sa puntong iyon, wala nang atrasan. Sa ilalim ng liwanag ng puste, hinawakan ni Ray ang kamay ko ng mas mahigpit. Ito na ang oras, Vince. Bulong niya, puno ng determinasyon. Sa kabila ng kaba, naramdaman ko ang kanyang tapang na tila nagsisilbing gabay sa akin. Ngumiti ako at tumingin sa kanya. Oo, Ray, ito na ang oras. Ngunit bago pa kami makapagpatuloy, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nakarinig kami ng malakas na tunog mula sa malayo. At ang mga ilaw sa buong parke ay biglang nagpatay-sindi. Ang biglaang pag-agos ng takot ay bumalot sa amin, habang ang malamig na hangin ay tila nagdala ng babala. Anong nangyayari? Tanong ni Mark, ngunit wala ni isa sa amin ang may sagot. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, ngunit hindi ko binitawan si Ray. At sa pagkakataong iyon, sa gitna ng kadiliman at liwanag, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya na tila bumabalot sa amin. Isang presensya na puno ng misteryo na tila nagbibigay ng palatandaan na hindi pa tapos ang aming laban. Ito na ba ang simula ng isang bagong kabanata o isa lamang bang ungot na kailangan naming harapin? Sa ilalim ng mga bituin, alam kong hindi pa huli ang lahat upang malaman ang sagot.